Isa mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon at pakinggan po natin ang Ebanghelyo para po sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba maliban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong pa kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa ating pong pagdiriwang ngayon ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon, ang salita ng Diyos sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang mga turo na dapat nating napagnilayan sa ating buhay. Ang mga pagbasa mula po sa Deuteronomeo, yung ating pong unang pagbasa, sa Hebreo, ang ikalawa, at sa Ebanghelyo natin ngayon mula po kay San Marcos, ay nagtuturo sa atin ng mga prinsipyo ng pagmamahal at ng ating pagsunod sa Diyos. Ang pagmamahal po sa Diyos, sinasabi sa atin ay hindi lamang isang emosyon, kundi ito ay isang desisyon na dapat nating ginagawa at tinutupad sa araw-araw. Sa ating mga pamilya, sa ating trabaho, sa ating komunidad, dapat po nating isabuhay ang mga salitang ito, ang pagmamahal na ito. Sa Ebanghelyo ay narinig natin na tinalakay ni Jesus ang pinakamahalagang utos. At sinasabi niya dito, dalawa, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao. Yung una po, sinasabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At sinundan niya po ito ng utos na pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tayo po ay tinatawag na maging mga instrumento ng pag-ibig. Hindi lamang sa ating mga pamilya, hindi lamang sa mga malalapit sa atin, kundi pati na rin po sa buong komunidad. Kilala man natin sila o hindi natin sila kilala. Sa ating panahon ngayon, tila ba ang pagmamahal at malasakit natin sa isa't isa ay nagiging bihira. At kung minsan po, namimili tayo kung sino yung ating mamahalin, sino yung ating paglilingkuran, sino yung gagawa natin ng maganda at mabuti. Pero sa tinig ng ating tagapagsalita ngayon, si Jesus sa Ebanghelyo, ay inaanyayahan po tayo na bumalik sa pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Sa ating mga pakikitungo sa bawat isa, sa ating mga desisyon, at sa ating mga pagkilos, dapat natin itong dalhin sa ating puso, sa ating kalooban. At sa pagmamasid natin sa ating paligid, makikita natin na marami po ang nangangailangan ng ating pagmamahal, na marami ang nangangailangan ng presensya ng Diyos. Makikita natin ito sa mga naaapi, sa mga nagugutom, sa mga nawawala ng pag-asa,
sa mga nangangailangan ng ating paggabay at ating pagmamahal. Tayo po ay nahamon na sagutin natin ang tawag na ito, ang hamon na ito ng Ebanghelyo, ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan din ng pagmamahal sa ating kapwa. Hindi po sapat na tayong mabuti lang sa mga mahal sa buhay. Hindi po sapat na okay na tayo. Ang tunay na pag-ibig ay nag-uudyok sa atin na ang pagmamahal na ito ng Diyos, ang pag-ibig na ito ng Diyos ay ibinabahagi, ipinaparating hindi lamang sa atin, mga sariling pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, mga kaibigan natin, kundi sa lahat hanggang ang buong mundo ay makaranas po ng pagmamahal ng Diyos at makilala nila kung sino itong Diyos na ito na nagmamahal sa kanila. Nananawagan po tayo sa Panginoon na tulungan tayong linangin ang pag-ibig sa ating puso. At maipamalasawa natin ang ating pagmamahal na ito, yung ating pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa-tao, sa ating mga pamayanan, sa ating komunidad. Sa ating mga pagsusumikap na maging mga tunay na tagasunod ni Jesus, naway maisabuhay po natin ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa-tao bilang isang sakripisyo at bilang isang kaligayahan sa ating buhay. Sa linggo pong ito ay ipanalangin natin sa misa. Nawa tayo ay maging mga mabubuting mga tagasunod ni Kristo na nagmamahal hindi lamang sa Kanya, kundi sa lahat rin ng minamahal ng Diyos. Amen. Magandang umaga po. Ito po muli si Father Randy Porcia, OMI, at nawa po ay maging mabunga at mabiyaya po ang buong linggo para sa inyong lahat.